Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 166, Star Emperor Cave House. Sa sandaling ito, ang tatlong disipulo ng Netherhall ay nag-aalala lamang sa pagtakas pasulong. Hindi man lang sila naglakas loob na ibalik ang kanilang mga ulo. Sa oras na maramdaman nilang tatlo ang malalakas na pag-atake na lumilipad patungo sa kanila, huli na ang lahat. Bang bang bang. Walang awa na sinaktan ng tatlong Soul Devouring Owls ang tatlong disipulo ng Netherhall na parang tatlong kidlat. Kasabay nito, ang tatlong Soul Devouring Owls ay naging tatlong kumpol ng kakaibang itim at gintong apoy na kumalat mula sa katawan ng tatlong lalaki. Sa isang iglap lang, nabalot na ng apoy ang katawan ng tatlong disipulo. Kasabay nito, patuloy na umalangaw ang kawaawang mga iyak ng tatlong disipulo ng Netherhall. Sa oras na huminto ang kahabag-habag na panaghoy, ang kumpol ng apoy ay unti-unting naglaho kasama ang mga bangkay ng tatlong lalaki. Maliban kay Xingju, ang mga mukha ni Li Xiaohan, Li Chuanyu at Li Yi mula sa Nangang family ay napuno ng pagkabigla habang nakatingin sila sa lugar kung saan nawala ang tatlong lalaki. Wala kahit isang bangkay ang naiwan. Ang martial skill na ito ay sobrang nakakatakot. Bukod dito, ang bilis ng Soul Devouring Owl na pinatay ni Xingju ay sadyang napakabilis. Napakabilis na natama na ng tatlong Soul Devouring Owls ang katawan ng tatlong disipulo ng Netherhall bago pa man sila makapag-react. Huff huff huff. Ngunit sa sandaling ito, ang Rising Dragon Soul Slaying Sword sa kamay ni Xingju ay biglang nawala. Kasunod nito, nagsimulang mamatla ang dati niyang malamig at mayabang na mukha. Maliwanag, naubos na ng Soul Devouring Owl ang kanyang lakas. Ang Rising Dragon Soul Slaying Sword ay hindi lamang isang pagsasanib ng Rising Dragon Blade at ng Soul Slaying Sword, ito ay sumanib din sa spiritual energy ni Xingju. Ang katotohanan na nagawa nitong lumikha ng napakalakas na mapanirang kapangyarihan ay tiyak na nauugnay sa espesyal na espiritual na enerhiya ni Xingju. Ang Rising Dragon Soul Slaying Sword ay natural na makapangyarihan, ngunit nakakaubos din ito ng nakakatakot na dami ng enerhiya. Sa partikular, ang Soul Devouring Owl na kaka-execute ni Xingju ay katumbas ng Soul Devouring Sword, Sword Chi, Rising Dragon Blade at Blade Slash. Sa makatuwid, ang pagkahapo ay lubhang nakakatakot. Kuya Xingju. Li Xiaohan ay lubhang nagbago nang makita niyang ang katawan ni Xingju ay sumailalim sa isang hindi inaasahang pagbabago. Tumalon siya at dumating sa tabi ni Xingju. Ay nalalayan niya ang nanginginig na katawan ni Xingju at kinakabahan siyang tumingin kay Xingju. Little Han, huwag kang mag-alala. Kailangan ko lang magpahinga saglit. Nang makita ang kinakabahang hitsura ni Li Xiaohan, dali-dali siyang inaliw ni Xingju. Sabay kuha din niya ng tableta at itinapon sa bibig niya. Buzz. Sa sandaling ito, ang tingin ni Li Chuanyu, na puno ng layuning pagpatay, ay biglang bumaril kay Li Yi. Kaagad pagkatapos, kinuyam niya ang isang kamay niya, at ang mga agos ng malupit na martial chi ay mabilis na nagtipon sa kanyang kamao. Sa huli, napalitan ito ng dahan-daang nagninangas na apoy na bumangon mula sa kanyang kamao. Ano? Sinusubukan mo bang patahimikin ako? Nang makita ito, nagbago rin ang ekspresyon ni Li Yi. Ibinuka niya ang kanyang mga palad, na para bang handa siyang mag-counter-attack anumang oras. Senior Sister Li, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa senior sister na si Li Yi. Nang malapit na silang magpalitan ng suntok, biglang umalangaw ang boses ni Xingju. Junior Brother Xingju, nakita ni Li Yi na pinatay mo ang tatlong disipulo ng Netherhall. Sa makatuwid, hindi mo talaga siya papayagang umalis ng buhay. Kung hindi, nang makitang pinigilan siya ni Xingju, nagmamadaling ipinaliwanag ni Li Chuanyu ang kanyang dahilan. Ayos lang, Senior Sister Li. Naniniwala ako na hindi magsasalita si Senior Sister Li Yi tungkol sa bagay na ito. Bahagyang ngumiti si Xingju habang time siyang nanunumpa. Kaagad pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Li Xiaohan at naglakad patungo sa kailaliman ng daanan. Ito. Nang makita ito, kinagat ni Li Chuanyu ang kanyang mga labi. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, ikinalat niya ang martial skill sa kanyang kamay at sumunod sa likod ni Xingju. Paano mo nalaman na hindi ako magsasalita tungkol sa bagay na ito? Sa sandaling ito, biglang umalangaw ang boses ni Li Yi sa likod ni Xingju. Matapos marinig ang mga salita ni Li Yi, biglang huminto si Xingju sa pagsulong. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo at nakangiting sinabi. Dahil alam ko na ayaw mong magkaroon ng alitan ng apat na malalaking puwersa. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, si Xingju ay may kumpiyansa ng ngiti habang siya ay naglalakad patungo sa kailaliman ng lagusan, naiwan si Li Yi, na may mukha na puno ng pagtataka. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, sumilay ang ngiti ng paghanga sa kanyang malamig na mukha. Lumakad siya pasulong at hinabol ang tatlong grupo ni Ju. Medyo pamilyar si Xingju sa passage na ito, kaya tinaasan ng apat ang kanilang bilis sa limitasyon. Sa sobrang bilis na ito, mabilis na nakarating silang apat sa tuktok ng lambak ng magma. Junior Brother Xingju. Nang lumitaw si Xingju at ang iba pa, isang malinaw na boses ng lalaki ang umalangaw sa malapit. Pagtingin, ito ay si Chuyan Xiu, isang disipulo ng Hidden Medicine Villa. Sa tabi niya ay nakatayo ang dalawa pang disipulo ng Hidden Medicine Villa. Sa labasan ng kabilang daanan, nakatayo rin doon ang dalawa pang disipulo ng pamilya Nangang na may pag-aalala sa mga mukha. Tila natigilan silang lahat sa lambak ng magma.
Sa sandaling ito, dumating si Chuyan Shiyu sa tabi ni Xingju at walang magawang sinabi. Junior kapatid na si Xingju, hindi ko talaga akalain na papasok tayo sa Death Gate. Buti na lang, walang nasa panganib. Dahil nandito ka, sabay na tayong bumalik. Senior Brother Chu, tingnan mo ang mga daanan sa paligid. Daan-daan ang mga ito. Kahit pa pumasok tayo sa ibang siyam na gate, malamang natanggayan tayo ng kakaibang agos dito. Pagkakita niya kay Chuyan Shiyu, gusto talagang bumalik, itinoon ni Xingju ang kanyang tingin sa hindi mabilang na mga pasukan sa nakapalibot na mga lagusan at sinabing may pahiwatig ng kahulugan sa kanyang mga salita. Junior Brother Xingju, hindi mo ba ibig sabihin na ang 10 gate ay lahat ng Death Gates? Sa sandaling ito, lumakad ang 2 pang disipulo ng pamilya Nangang. Sabi ng alagad na may apelyidong Liu na puno ng hindi paniniwala ang mukha. Kung hindi ka naniniwala sa Kuya Xingju ko, pwede ka nang bumalik. Bakit ang dami mong sinasabi? Nagbago ang ekspresyon ni Li Xiaohan at marahas niyang sinaway ang mga ito. Ikaw. Matapos marinig ang mga salita ni Li Xiaohan, namutla ang mukha ng alagad na pinangalan ng Liu. Sa ilang sandali, wala siyang maisip na salita para pabulaanan. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Chuyan Shiyu na magtanong. Junior Brother Xingju, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Sa sandaling ito, narito silang lahat para sa mga kayamanan ng mga sinaunang guho. Dahil malalim na sila sa mga guho, natural na ayaw nilang bumalik na walang dala sina Chuyan Shiyu. Tumiti si Xingju at makahulugang sinabi. Sa palagay ko ay hindi tayo nakarating sa dead end. Junior Brother Xingju, pakipaliwanag. Nang marinig ang mga salita ni Xingju, ipinakita ni Chuyan Shiyu ang isang masayang nagulat na ekspresyon ni Chuyan Shiyu. Si Xingju ay humakbang pasulong at tumingin sa nakakatakot na gamulong magma sa ibaba. Dahan-dahan niyang sinabi. Sa palagay ko ang daan patungo sa lalim ng mga guho ay ang magma sa ibaba. Ano? Sinasabi mo bang kailangan nating dumaan sa magma para maabot ang kailaliman ng mga guho? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, maliban kay Li Xiaohan, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Puno ng hindi makapaniwala ang kanilang mga mukha. Naramdaman ko ito. Wala namang kakaiba sa mga passage sa paligid. Iisa ang aura ng lahat. Sa halip, medyo kakaiba ang magma. Sa makatuwid, nararamdaman ko na ang magma ay isang smokescreen lamang. Ang tunay na anyo nito ay hindi kung ano ang hitsura nito sa ibabaw. Nang makita ang gulat na ekspresyon ng lahat, ngumiti si Xingju at nagpaliwanag. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Halatang magma ito. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang disipulong may apelyidong Liu mula sa pamilya Nangang ay tumanggi na may mukha na puno ng hindi paniniwala. Haha, nasa level lang ba ang pangunahing palasyong disipulo ng pamilya Nangang? Ibinabahagi ko lamang ang aking mga saloobin sa lahat. Hindi ko pinilit ang sinuman na tumalon sa magma. Kung hindi ka maglakas loob, maaari kang bumalik. Gayunpaman, nang marinig ang mga salita ng disipulo, biglang tumawa si Xingju. Ang kanyang mga salita ay puno ng panunuya. Ikaw. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang ekspresyon ng disipulo ay naging mas pangit. Gayunpaman, wala siyang maisip na paraan para pabulaanan ang mga sinabi ni Xingju. Dahil totoo ang sinabi ni Xingju. Sinasabi lang niya sa lahat ang isang landas. Kung gusto nilang kunin o hindi ay nasa kanila na. Xiaohan, alis na tayo. Sa sandaling ito, dahan-dahang tumalikod si Xingju at iniunat ang kanyang palad sa harap ni Li Xiaohan. Sige. Nang makita ito, matamis na ngumiti si Li Xiaohan at inilagay ang kanyang malajade na kamay sa palad ni Xingju. Pagkatapos, silang dalawa ay naging dalawang sinag ng liwanag at tumalon sa lambak ng magma. Sa huli, sa ilalim ng gulat na mga tingin ng karamihan, nahulog sila sa umaalon na magma. Matapos mahulog sa magma sina Xingju at Li Xiaohan, hindi nagbago ang nakakatakot na magma. Sa halip, nagpatuloy ito sa pag-akyat. Patayin ba sila? Matapos mahulog sina Xingju at Li Xiaohan sa magma, ikinalat ng karamihan ang kanilang mga kaluluwa sa magma. Gusto nilang hanapin ang aura nina Xingju at Li Xiaohan. Gayunpaman, wala silang maramdaman. Lagok. Gayunpaman, hindi nila alam na pagkatapos na pumasok sina Xingju at Li Xiaohan sa magma, pumasok sila sa ilalim ng isang malinaw na lawa. Ang tubig ng lawa ay napakalinaw, halos transparent. Halatang hindi ito ordinaryong tubig sa lawa. Ito ay talagang isang smokescreen. Sa pagtingin sa nakapalibot na walang kapantay na malinaw na tubig ng lawa, isang mapagmataas na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xingju. Kuya Xingju, tingnan mo. Biglang itinuro ni Li Xiaohan ang ilalim ng lawa at tuwang-tuwang sinabi. Pagtingin, nagulat si Xingju nang makitang may spirit formation gate na kumikislap na may mahinang liwanag sa mga bato sa ilalim ng lawa. Nang makita iyon, itinuwid ni na Xingju at Li Xiaohan ang kanilang mga katawan. Tulad ng dalawang dragon na sumisisad sa tubig, mabilis silang lumipad patungo sa spirit formation gate. Starmon Arches Cave. Pagkarating sa spirit formation cave, natuklasan ni Xingju na sa itaas ng pasukan ng kuweba, ang mga salitang Starmon Arches Cave Mansion ay nakaukit ng gintong liwanag. Star Monarch. Maliwanag, ito ang Panginoon ng nalabi ng sinaunang panahon na ito. Kasabay nito, sa itaas ng lambak ng magma, ang mga tao ay kinakabahang tumitig sa magma sa ibaba.
Nais nilang makahanap ng mga pahiwatig tungkol kina Xingju at Li Xiaohan. Gayunpaman, wala silang mahanap. Swish. Ngunit sa sandaling iyon, isang gintong figure ang biglang dumaan. Sa huli, bumaril ito patungo sa magma sa lambak. Si Li Chanyu iyon. Swish. Pagkatapos ni Li Chanyu, lumundag din si Lin Yi. Mahigpit niyang sinundan ang figure ni Li Chanyu at lamusong sa magma. Bagamat matagal nang hindi nakikipag-ugnayan sina Li Chanyu at Lin Yi kay Xingju, pagkatapos ng maikling pakikipag-ugnayan na iyon, natuklasan nila na si Xingju ay pambihira. Kaya, pagkatapos ng unang pagkabigla, nagsimula silang maramdaman na tama ang sinabi ni Xingju. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 167, ipasok ang Dongfu. Senior Chu, ano ang dapat nating gawin? Nang makita ito, hindi na napigilan ng dalawang disipulo mula sa Medicinal Mountain Manor ang kanilang pagkabalisa at agad na lumingon kay Chu Yanxiu, na namumuno sa grupo. Sa puntong ito, maaari lamang nilang hayaan si Chu Yanxiu na magdesisyon. Naniniwala ako na hindi magsisinungaling si Junior Xingju sa atin. Sa pagtingin sa umuusok na magma sa malalim na lambak, pinatahimik ni Chu Yanxiu ang kanyang takot at dahan-daang sinabi sa dalawa. Kaagad, ang kanyang figure ay tumalon pasulong at tumalon sa magma. Sa likuran niya, ang dalawa pang disipulo mula sa Hidden Medicine Mountain Manor ay tumalon din sa magma. Baliw, lahat sila na baliw. Sa pagtingin sa pulutong na lumulubog sa umuusok na magma, ang disipulong may apelyidong Liu mula sa pamilya Nangang ay tila medyo nabaliw. Sa totoo lang, sa sandaling ito, ang kanyang puso ay nasa gulo. Natakot siya na si Xingju ay nagsisinungaling at lahat ng nahulog sa magma ay namatay na. Gayunpaman, natatakot din siya na ang sinabi ni Xingju ay totoo at ang lahat ay patungo sa mga guho upang hanapin ang mga kayamanan. Gayunpaman, wala siyang lakas ng loob na tumalon sa magma. Junior Liu, sa tingin ko si Xingju ay hindi isang taong ituturing ang kanyang buhay bilang isang biro. Maniwala tayo sa kanya sa pagkakataong ito. Sa sandaling ito, bahagyang tinapik ni Luoyan ang balikat ng disipulo, at sa isang paglukso, tumalon din siya sa magma. Senior Luoyan. Sa pagtingin kay Luoyan na lumubog sa magma, ang mukha ng disipulo ay puno ng pagkabalisa. Ilang sandali pa, marahas niyang itinikom ang kanyang mga ngipin. Tumalon pasulong ang kanyang katawan at talagang tumalon siya sa nakakatakot na magma. Sa sandaling ito, ang umuusok na lambak ng magma ay muling nanambalik sa dati nitong kalmado. Maliban sa umuusok na magma, naroon lamang ang patuloy na pagtaas ng puting singaw. Star Emperor's Cave. Star Emperor. Mukhang ang may-ari nitong sinaunang guho ay hindi bababa sa Battle Emperor. Nakatingin sa apat na malalaking salita na kumikislap na may gininto ang liwanag sa Spirit Formation Gate, gulat na sabi ni Xingju. Kasabay nito, isang bahid ng pananabik at pananabik ang bumabalot sa kanyang gwapong mukha. Kahit ano paman, sa wakas ay natagpuan na niya ang tunay. Kuya Xingju, papasok na ba tayo? Hinayla ni Li Xiaohan ang sulok ng damit ni Xingju at nag-aalalang nagtanong. Hindi, sandali pa. Nang makita ito, bahagyang ngumiti si Xingju. Pagkatapos, winalis niya ang kanyang damit. Tumingin sa tahimik na lawa. Puff. Puff. Sa sandaling ito, dalawang tunog ng paghiwa-hiwalay ng tubig ang umalangaw mula sa itaas ng lawa. Pagkatapos, dalawang magandang babaeng figure ang nahulog sa lawa at lumangoy patungo sa kanila sa napakabilis na bilis. Ito ay kapatid na babae. Sabi ni Li Xiaohan na medyo tuwang-tuwa habang nakatingin sa dalawang figurang lumalangoy. Junior Brother Xingju, nakakamangha ka talaga. Smokescreen talaga ito. Star Emperor's Cave Mansion. Ito ba ang tunay na lokasyon ng mga sinaunang guho? Ha, ang galing. Sa sandaling iyon, dumating sina Li Chanyu at Lin Yi sa tabi nina Xingju at Xingju. Nang makita nila ang pasukan ng Spirit Formation sa tabi ng Xingju, bakas ng pananabik ang bumalatay sa kanilang mga mukha. Ano man ang mangyari, sa wakas ay nahanap na nila ang tunay na lokasyon ng mga sinaunang guho. Sabi nga sa kasabihan, ang kayamanan ay nagmumula sa panganib. Tila sulit ang kanilang panganib. Puff, puff, puff. Sa sandaling ito, ang tunog ng tilamsik ng tubig ay maaaring narinig mula sa itaas ng lawa, nahulog pala sa lawa ang mga alagad ng Medicinal Mountain Manor at ang pamilya Nangang. Nang matuklasan nila na nasa lawa sila, napuno ng saya ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga puso na nakasabit. Sa kanilang lalamunan ay sa wakas ay kumalma na. Pagkatapos ng ilang sandali ng pananabik, napansin din ng mga tao ang sitwasyon sa gilid ni Xingju. Kaagad, ginalaw nila ang kanilang mga katawan at mabilis na lumangoy patungo sa kanila. Nang makita niyang hindi napigilan ng mga tao ang kanilang kasakiman at kinuha ang panganib na makapasok sa lawa, isang mapagmataas na esmilya ang lumitaw sa mukha ni Xingju. Alam niyang siguradong bababa sila. Dahil nandito na lahat, pasok na tayo. Pagkarating ng lahat, gumawa ng malaking hakbang si Xingju at nanguna upang makapasok sa Star Emperor's Cave Dwelling. Ang dahilan kung bakit hinintay ni Xingju na dumating ang lahat bago pumasok sa Star Emperor's Cave Dwelling ay dahil hindi niya maramdaman ang sitwasyon sa loob ng Star Emperor's Cave Dwelling sa pamamagitan ng Boundary Gate. Sa ganitong sitwasyon kung saan hindi niya alam kung may panganib, natural na hindi magbibiro si Xingju sa kanyang buhay. Lalo na nang nasa tabi niya si Li Xiaohan, kailangan niyang maging responsable sa kanyang desisyon.
Ngayon na ang lahat ay narito, kahit na mayroong anumang panganib, sa napakarami sa kanila, ang mga pagkakataon ng panganib ay bababa sa pinakamababa. Buzz. Habang nawala ang malakas na kapangyarihang nagbubuklad, sa wakas ay nakapasok si Xingju at ang iba pa sa Star Emperor's Cave Dwelling. Sa pagtingin sa kahangahangang gusali sa kanilang harapan, lahat ay sumipsip ng malamig na hangin. Sa sandaling iyon, ang lumitaw sa harap ng lahat ay isang malaking bulwagan. Ang bulwagan ay ilang daang talampakan ng taas, na may ilang daang makapal na gintong haligi na tumatakbo sa bulwagan. Higit pa rito, ang buong bulwagan ay gininto ang kulay, na nagmumukhang napakaganda. Kuya Xingju, tingnan mo. Sa sandaling iyon, biglang itinuro ni Li Xiaohan ang dalawang gilid ng bulwagan at gulat na sinabi. Matapos ang paalala ni Li Xiaohan, nagulat ang lahat ng matuklasan na mayroong hindi mabilang na mga boundary space sa dalawang gilid ng bulwagan. Ang boundary spaces ay madilim na pula ang kulay at dahan-daang kumikislat. Bakit ang daming boundary space? Hindi kaya nakatago ang kayamanan doon? Nalilitong sabi ni Li Chanyu habang nakatingin sa boundary spaces. Hindi, sa tingin ko nandoon ang kayamanan. Bahagyang ngumiti si Xingju habang itinuro ang pinakamalalim na bahagi ng bulwagan. Napakahaba ng bulwagan. Ang layo mula sa ang pasukan sa pinakamalalim na bahagi ay ilang 10,000 talampakan. Kaya, kung hindi papansinin ng isa, mahirap matuklasan kung ano ang nasa pinakamalalim na bahagi. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang paalala ni Xingju, lahat ay nasa sabik na matuklasan na may kung ano sa pinakamalalim na bahagi ng bulwagan na bahagyang naglalabas ng liwanag. Bagamat hindi nila alam kung ano iyon, alam nilang lahat na iyon ang kayamanan na naiwan ng Star Emperor. Swish! Sa sandaling iyon, isang gintong figure ang biglang bumaril mula sa karamihan. Sa masusing pagsisiyasat, ito ay ang alagad na pinangalan ng Liu mula sa pamilya Nangang. Sa sandaling iyon, mabilis siyang lumilipad patungo sa pinakamalalim na bahagi ng bulwagan. Swish swish swish. Sa likod niya, si Luoyan mula sa Nangang family, Chuyan Xiu at ang iba pa mula sa Medicinal Villa ay naging sinag din ng liwanag at lumipad patungo sa pinakamalalim na bahagi ng bulwagan. Di man it, nang makita iyon, nabalisa si Li Xiaohan. Humakbang siya pasulong at lilipad na sana patungo sa pinakamalalim na bahagi ng bulwagan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, pinigilan siya ni Xingju. Xiaohan, tumingin sa ilalim ng kanilang mga paa. Matapos pigilan si Li Xiaohan, hindi napigilan ni Xingju ang pagtitig sa sahig patungo sa pinakamalalim na bahagi ng bulwagan. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang lahat ay natigilan ng mapagtanto na ang lupang kanilang natapakan ay aktwal na nahati sa maraming parisukat na mga slab ng bato. Bukod dito, mayroon talagang iba't ibang uri ng mga kakaibang simbolo sa kanila. Sa sandaling ito, sila ay kumikislap na may mahinang asul na liwanag. Sa sandaling iyon, ang madilim na pulang spirit formation sa magkabilang gilid ng bulwagan ng palasyo ay biglang nawala ng kaunti. Pagkatapos, hindi mabilang na madilim pula dugong pulang mga mata ang lumitaw sa madilim itim na espasyo. Ano yan? Sa sandaling iyon, nakaramdam din ng malakas at mapanganib na aura ang alagad mula sa pamilya Nangang na tumatakbo sa harapan. Agad niyang itinigil ang kanyang mga yapak. Gayunpaman, nang ibinalik niya ang kanyang tingin sa nakapalibot na spirit formation space, ang kanyang excited na mukha ay naging takot. Hindi lang siya, ang mga tao sa likod niya ay tumigil din sa kanilang mga yapak at tumingin sa espasyo ng spirit formation sa magkabilang gilid ng bulwagan na may pagkabalisa. Tuwaer. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na nakakabinging dagandong ang biglang umalangaw. Ang ganitong uri ng tunog ay lubhang nakakatakot at nagdulot ito ng panginginig sa mga tinak ng lahat. Boom boom boom. Sa sandaling iyon, ilang malalaking figure ang lumipad patungo sa mga tao sa bulwagan na parang matalas na palaso. Sa kanyang pagtakbo, maging ang walang katulad na maluwang na bulwagan ay nagsimulang manginig. Magical beasts, magical beasts. Napasigaw sa takot ang alagad mula sa pamilya Nangang habang nakatingin sa maraming malalaking figure na sumusugod sa kanila. Sa sandaling ito, mayroon talagang ilang magical beast na sumusugod sa kanila. Nagsimula pa nga ang ilan sa mga magical beast na maglunsad ng mabangis na pangmatagalang pag-atake sa kanila. Ang pinaka-nakakatakot ay ang lakas ng mga magical beast na ito ay talagang lahat ay high-level divine beasts. Bukod dito, napalibutan na nila ang kanilang landas ng pag-urong. Krr. Krr. Sa sandaling iyon, ang mga magical beast ay dumating na sa harap ng karamihan. Nang makita ito, ang mga disipulo ay walang ibang pagpipilian kundi ang ilabas ang kanilang makapangyarihang martial skills upang labanan ang 12-12 ng makapangyarihang magical beast. Kasabay nito, ang malalakas na pag-atake ay magkakaugnay sa isa't isa at ang nakakatakot na mga alon ng enerhiya ay mabilis na kumalat. Ang mga alon ng malakas na aura ay agad na napuno sa buong bulwagan. Kahit na ang mga taong naroroon ay pawang mga elite sa mga high-level martial gods, na nahaharap sa magkasanib na pag-atake ng ilang high-level divine beasts, hindi nila ito nakayanan at kasalukuyang pinipigilan. Kuya Xingju, ano ang dapat nating gawin? Sa pagtingin sa eksenang nasa harapan niya, medyo natakot si Li Xiaohan sa kanyang ginawa. Pagkatapos, tumingin siya kay Xingju. Hindi lamang siya, ngunit sina Li Chanyu at Lin Yi ay tumingin din kay Xingju nang may pananabik.
Sa pagharap sa sitwasyong nasa harapan nila, alam nila na kahit na sa kanilang lakas, magiging lubhang mapanganib kung sila ay makulong. Sa makatuwid, hindi sila nang ahas na kumilos ng walang ingat. Sa halip, inilagay nila ang kanilang pag-asa kay Xingju. Pagkatapos ng lahat, mula nang sila ay pumasok sa Ancient Remnant, ang lakas na ipinakita ni Xingju ay nakakuha ng kanilang pagkilala. Sa makatuwid, maaari lamang nilang ilagay ang kanilang huling pag-asa kay Xingju. Ang sahig ng bulwagan na ito ay malinaw na ang paglipat sa mga Spirit Formation Gates. Hanggat isang hakbang sa kanila, ang mga nagngangalit na magical beasts ay ilalabas. Higit pa rito, ang mga magical beast na iyon ay malinaw na nabura ng isang tao ang kanilang katalinuhan. Sa ngayon, sila ay mga brutal na kagamitan sa pagpatay. Imposible nang makipag-ayos sa kanila. Nang makita ito, dahan-dahang ipinaliwanag ni Xingju ang sitwasyon na kanyang naobserbahan. Wala na ba talagang ibang paraan? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju at tingnan ng hindi mabilang na mga spirit formation space na hindi pa nabubuksan, si Li Xiaohan at ang dalawa pa ay malinaw na nasaraan ng loob. Gayunpaman, mayroon akong paraan upang makuha ang mga kayamanan sa kailaliman ng bulwagan, ngunit kailangan kong makipagtulungan ka sa akin. Gayunpaman, kailangan ko kayong lahat na makipagtulungan sa akin. Ewan ko lang kung payag si Senior Lin Yi. Bahagyang napangiti si Xingju nang marinig niya ang kanilang tanong at dahan-dahang sinabi. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi niya maiwasang tumingin kay Lin Yi. Sa kanilang apat, tanging si Lin Yi lamang ang disipulo ng Nangang Nobles. Gayunpaman, kahit na si Xingju ay walang magandang impresyon kay Lin Yi, hindi rin niya ito kinasusuklaman. Bukod dito, sa kanyang plano, talagang kailangan niya ang tulong ng isang dalubhasa tulad ni Lin Yi. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 168, Bilis ng Buhay at Kamatayan. Junior Xingju, nasa iisang bangka na tayo. Kung may ideya ka, sabihin mo lang sa akin. Hanggat kaya ko, Lin Yi, gagawin ko ang lahat para makipagtulungan. Nang makita ito, ngumiti si Lin Yi at nanumpa. Kung ganoon ang kaso, sasabihin ko. Sa ganitong uri ng kapaligiran, halos imposibleng maabot ang kailaliman ng palasyo nang hindi nahahadlangan ng mga magical beasts. Gayunpaman, hanggat umaasa ako sa Imperial Wind Technique ng Imperial Wind Pavilion ko, may tiwala ako na matagumpay kung maaabot ang kailaliman ng malaking bulwagan. Dahan-daang sinabi ni Xingju matapos makitang pumayag si Lin Yi. Imperial Wind Technique. Kapatid na Xingju, natutunan mo na ang Imperial Wind Technique. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, nagtanong si Li Xiaohan na puno ng pagtataka ang mukha. Hindi lang si Li Xiaohan, kundi maging sina Li Chanyu at Lin Yi ay napatingin din kay Xingju nang may pagtataka. Ang Imperial Wind Technique ay ang pinakamalakas na martial skill sa Yufeng Pavilion. Ang ganitong uri ng agility martial skill ay sobrang misteryoso. Maging ang Nangang family ay walang martial skill na maihahambing sa Imperial Wind Technique. Gayunpaman, sa parehong oras, alam ng lahat na ang kahirapan sa pagsasanay ng Imperial Wind Technique ay napakataas. Kahit sa kasalukuyang Yufeng Pavilion, sinabing ang Great Elder lang ang nakabisado nito. Bukod dito, ito ay resulta ng maraming taon ng pananaliksik. Gayunpaman, talagang sinabi ni Xingju na pinagkadalubhasaan niya ang Imperial Wind Technique. Paanong hindi sila magugulat? Oo. Nang marinig ang tanong ni Li Xiaohan, ngumiti si Xingju at tumango. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, maliban kay Li Xiaohan na puno pa rin ng kagalakan, napabuntong hininga sina Li Chanyu at Lin Yi. Ang pangalan ni Xingju ay matagal nang kumalat sa apat na mahusay na puwersa. Gayunpaman, pagkatapos lamang makipag-ugnayan sa kanya, nalaman nila na ang kanyang reputasyon ay karapat-dapat. Junior Xingju, kahit na magagamit mo ang Imperial Wind Technique para maabot ang kailaliman ng palasyo, natatakot ako na mahihirapan tayong maabot ito. Matapos mabigla sandali, nahihirapang sinabi ni Lin Yi. Senior Lin Yi, huwag kang alala. Mamaya, mag-isa lang akong dadaan sa palasyo. Nang marinig ang tanong ni Lin Yi, ngumiti si Xingju at sinabi. Pumunta ka sa palasyo mag-isa. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, natarante silang tatlo. Gayunpaman, bago ako umalis, kailangan kong itago kayong lahat sa aking storage bracelet. Sa ganitong paraan, kapag naabot ko ang kailaliman ng bulwagan, ito ay magiging katulad ng lahat ng nakakarating sa kailaliman ng bulwagan. Habang nagsasalita siya, hindi napigilan ni Xingju na i-roll up ang kanyang manggas at lumitaw ang kanyang high-grade storage bracelet. May sariling espasyo ang storage bracelet ni Junior Xingju. Matapos makita ang bracelet na imbakan ni Xingju. Oo, tinawag nga nito ang sarili nitong isang espasyo. Nang makita ang nagulat na ekspresyon ni Li Chanyu, bahagyang ngumiti si Xingju. Junior brother Xingju, tinatago mo talaga ng husto ang iyong lakas. Matapos marinig ang kumpirmasyon ni Xingju, si Li Chanyu ay hindi sinasadyang sumipsip ng isang subo ng malamig na hangin. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya ang mga trump card na taglay ni Xingju, at bawat isa sa mga ito ay naging sanhi ng kanyang walang katapusang pagkabigla. Gayunpaman, kahit na maabot natin ang kalaliman ng bulwagan, tiyak na maaabutan tayo ng mga mababanggas na magical beast na iyon. Iyon ang oras na kakailanganin ko ang iyong tulong. Kapag narating ko na ang kalaliman ng palasyo, papapasukin ko kayong tatlo.
Pagkatapos, gagawin ninyong tatlo ang lahat ng inyong makakaya upang tulungan akong malabanan ng umaataking mga mahiwagang hayop kaya na maaari kong samantalahin ang pagkakataong kolektahin ang mga kayamanang iyon. Kung tungkol sa mga kayamanang nakuha natin, hahatiin natin sila ng pantay-pantay sa ating apat. Pagkatapos nito, dahan-dahang ibinunyag ni Xingju ang plano na kanyang nabuo sa kanyang puso. Oo, gawin natin ang sinabi ni Junior Brother Xingju. Matapos marinig ang plano ni Xingju, nag-isip si Lin Yi, pagkatapos ay diretsyong pumayag. Dahil iyon ang kaso, magsimula tayo. Nang makitang pumayag silang tatlo, hindi nagdalawang isip si Xingju. Gamit ang isang alon ng kanyang manggas, tatlong sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang storage bracelet at inilagay si Li Xiaohan at ang dalawa pa sa kanyang storage bracelet. Kahit na ang storage bracelet ni Xingju ay maaaring mag-imbak ng mga tao, ang mga eksperto tulad ni Li Xiaohan at ang iba pang dalawa ay hindi maiimbak kung mayroon silang anumang pagtutol. Sa makatuwid, kinailangang ipaalam ni Xingju sa kanila ng maaga upang sila ay makipagtulungan sa kanya. Pagsabog ng espiritu. Matapos itago ang tatlo sa kanyang storage bracelet, nang inag ang katawan ni Xingju at ang itim na espiritu ay lumabas. Pagkatapos, mabilis itong bumalik sa katawan ni Xingju. Kasabay nito, ang aura ni Xingju ay agad na tumaas sa antas ng isang mataas na antas ng martial god. Bukod dito, sa paligid ng katawan ni Xingju, ang mga layer ng magandang hangin ay mabilis na umaagos. Ito ang Imperial Wind Technique na ginawa ni Xingju. Bang! Biglang lumukso ang figure ni Xingju at naging puting bug zone ng hangin, humahanggos patungo sa kailaliman ng palasyo. Napakabilis ng kanyang bilis na kahit ang kidlat sa langit ay hindi makahabol. Sa kasalukuyan, ang kahusayan ni Xingju sa Imperial Wind Technique ay masasabing umabot na sa pagiging perpekto. Maliban sa ikatlong layer, Imperial Sky, na hindi pa rin nahawakan ni Xingju, ang iba pang dalawang layer, Wind Travel at Wave Threading, ay maaaring isagawa ni Xingju sa isang pag-iisip. Bukod dito, habang ang lakas ni Xingju ay patuloy na tumataas, ang bilis ng wind travel ay naging mas mabilis at mas mabilis. Dati, kapag kasama niya ang iba, upang maitago ang kanyang lakas, hindi ginawa ni Xingju ang Imperial Wind Technique sa limitasyon nito. Gayunpaman, sa sandaling ito, ipinakita niya ito ng walang pagpipigil. Ang ganitong uri ng bilis ay maaari lamang ilarawan sa salitang nakakatakot. Sa ilalim ng ganitong uri ng matinding bilis, napakabilis na nakarating si Xingju sa gitna ng palasyo. Kasabay nito, ang magkabilang panig ng palasyo ay patuloy na pinaghiwa-hiwalay. Kaagad pagkatapos, ang walang isip na mga magical beast ay tuwang-tuwang hinabol si Xingju. Gayunpaman, sa sobrang bilis ni Xingju, hindi na lang nila nahabol si Xingju. Gayunpaman, ang naging sanhi ng pagtataka ni Xingju ay sa sandaling ito, ang boundary space sa kanyang harapan ay nagsimula ring patuloy na masira. Kaagad pagkatapos, isang malaking grupo ng mga magical beast ang talagang umatake kay Xingju mula sa harapan. Dahil dito, nahulog si Xingju sa isang estado ng pagiging napapalibutan. Bukod dito, ang ilan sa mga magical beast ay nagsimula ng maglunsad ng mga pangmatagalang pag-atake sa Xingju. Ang maraming malalakas na pag-atake ay parang isang bagyo na pumuno sa kalangitan, na paputok na bumaril patungo sa Xingju mula sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, sa harap ng ganitong uri ng nakakatakot na pag-atake, isang malamig na ungol lang ang pinakawalan ni Xingju. Kaagad pagkatapos, pinakawalan niya ang kanyang soul strength sa limitasyon nito upang maramdaman ang mga pag-atake na malapit sa kanya. Sa ilalim ng ganitong uri ng near-perfect sensing, anumang pag-atake na lumalapit kay Xingju ay maiiwasan ng maliksi na paggalaw ni Xingju. Sa sandaling ito, si Xingju ay parang isang maliksi na unggoy na tumatakbo sa kagubatan. Siya ay walang katulad na maliksi, tulad ng isang general na umiikot sa mga anino ng mga espada at talem. Siya ay walang talo. Gayunpaman, ang bilis ni Xingju ay mas mabilis at ang kanyang mga galaw ay mas maliksi. Parang walang makakapidyo sa kanya habang marahas na lumipad patungo sa kailaliman ng palasyo. Senior Luyan, si Xingju ay lumilipad patungo sa kailaliman ng palasyo. Sa sandaling ito, biglang napansin ng alagad na pinangalan ng Liu mula sa pamilya Nangang ang mga galaw ni Xingju. Kaagad pagkatapos, nagbago ang kanyang ekspresyon at nagmamadaling sinabi kay Luyan na nasa tabi niya. Di man it, hindi natin hahayaan na kunin niya ang lahat para sa sarili niya. Nang makita ito, mas nabalisa si Luyan. Gayunpaman, sa sandaling ito, sila ay ganap na napigilan ng mga malalakas na magical beast na ito at hindi sila makalaya. Ang tanging magagawa nila ay panuurin habang si Xingju ay patuloy na lumalapit sa kailaliman ng palasyo. Rumble, rumble. Sa sandaling ito, ang hindi mabilang na mga ripple ng enerhiya ay mabilis na kumakalat sa paligid ng Xingju. Iyon ang mga pinsalang dulot ng mga pag-atake na naiwasan ni Xingju. Gayunpaman, kahit na ganoon, hindi pa rin ito napigilan ang mabilis na pagsulong ni Xingju. Sa ilalim ng ganitong uri ng mabilis na pagsulong, si Xingju ay palapit ng palapit sa kailaliman ng palasyo. Unti-unti, malinaw niyang nakikita ang bagay sa kailaliman ng palasyo. Isa itong malaking pabilog na plataporma. Sa gitna ng entablado, may isang gintong batong kabaong. Sa paligid ng batong kabaong, maraming mga kaban ng kayamanan. Bawat kaban ng kayamanan ay nagniningning na may mahinang liwanag.
Malamang, sa loob ng mga treasure chest na iyon ay ang mga kayamanan na naiwan ng Star Emperor. Gayunpaman, ang naging sanhi ng pagkabalisa ni Xingju ay mayroon talagang dalawang spirit formation gate sa dalawang gilid ng platform. Maliwanag, mayroon ding mga magical beast na nakalock sa loob nila. Buzz. Gaya ng inaasahan ni Xingju, habang ang dalawang talisman stone slab sa ilalim ng mga paa ni Xingju ay lumiwanag, ang dalawang spirit formation ay agad na naglaho. Kasunod nito, lumitaw ang dalawang madilim na berdeng mata mula sa loob ng madilim na mga butas. Ito ay ang dahilan ng labis na pagkabigla kay Xingju ay ang mga lumabas mula sa spirit formation gates ay hindi mga magical beast. Sa halip, sila ay dalawang humanoid figure. Ang dalawang figure ay mahigit 2 metro ang taas. Nakasuot sila ng madilim na kulay abo na baluti at may hawak na dalawang mahabang talon na kumikinang sa maningning na liwanag. Ang kanilang mga anyo ay ganap na natatakpan ng kanilang mga helmet. Ang tanging nakikita ay isang pares ng mga mata na naglalabas ng berdeng ilaw. Bagamat silang dalawa ay nasa anyong tao, alam ni Xingju na tiyak na hindi sila tao. Kahit na hindi sila magical beasts, dapat ay kakaiba sila. Gayunpaman, ang pinaka-nagtaka kay Xingju ay ang aura ng dalawang tao. Kahit na sila ay mga high-level na martial gods lamang, ang kanilang mga aura ay mas malakas kaysa sa mga magical beast na iyon. Napakalakas nila kaya kahit si Xingju ay nabagabag. Swish, swish. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang dalawang armored figure ay lumundag pasong. Hindi nila inatake si Xingju. Sa halip, tumalon sila sa entablado. Sa sandaling iyon, para silang dalawang sundalong nagtatanggol sa isang lungsod. Diretso silang nakatayo sa entablado, naghihintay sa pagdating ni Xingju. Mukhang hindi maiiwasan ang madugong labanan. Sa pagtingin sa dalawang armored figure na palapit ng palapit sa kanya, baka sa mukha ni Xingju ang pag-aalala. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang manggas. Lumitaw sa kalagitnaan ng hangin ang mga figure ni Li Xiaohan, Li Chanyu, at Lin Yi. Pagkatapos, tuloy-tuloy silang lumapag sa tabi ni Xingju. Iiwan ko ang lugar na ito sa inyo. Matapos ipatawag si Li Xiaohan at ang dalawa pa, malakas na sumigaw si Xingju. Gayunpaman, hindi bumagal ang kanyang mga hakbang. Kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay at nabuo ang dalawang gintong Rising Dragon Blades. Sa wakas, humakbang siya pasulong at naging isang sinag ng liwanag na bumaril patungo sa plataporma. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 169, ang biyahe na ito ay sulit. Starlight Sky. Radiant Shield. Nang lumabas si Li Xiaohan at ang dalawa pa mula sa storage bracelet ni Xingju, dumating na ang kawan ng mga mahiwagang hayop na may mga nakakatakot na pag-atake. Sa pagharap sa napakaraming high divine level magical beast, ipinakita ni Li Xiaohan at Li Chanyu ang kanilang defensive martial skills upang labanan ang mga pag-atake ng mga mahiwagang hayop na ito. Sa pagharap sa napakaraming mahiwagang hayop, ayaw nilang dalawa na harapin sila ng direkta, kaya gumamit sila ng mga paraan ng pagtatanggol. Gayunpaman, ang ikinagulat nilang dalawa ay hindi ipinakita ni Lin Yi ang kanyang defensive barrier, ngunit sa halip, tumalon siya sa kawan ng mga mahiwagang hayop. Pagkatapos nito, ang kawan ng mga mahiwagang hayop ay nagpakita ng lahat ng uri ng kahangahangang kasanayan sa militar. Kaagad, ang mga sinag ng liwanag ay kumikinang sa lahat ng direksyon, at ang ilang mga ripple ng enerhiya ay mabilis na kumalat. Si Lin Yi ay talagang nakipaglaban sa mga mahiwagang hayop. Sa pagtingin kay Lin Yi, na nakikipaglaban sa kawan ng mga mahiwagang hayop, maging ang mukha ni Li Xiaohan ay napuno ng paghanga. Naisip niya sa sarili, talagang makapangyarihan si Lin Yi. Natatakot ako na si Kuya Xingju lang ang makakalaban sa kanya dito. Boom boom boom. Kasabay nito, ang mga mahiwagang hayop ay naglunsad din ng mabangis na pag-atake kay Li Xiaohan at sa defensive barrier ni Li Chanyu. Sa kabutihang palad, hindi mahina ang lakas ni Li Xiaohan at Li Chanyu. Kung nakatuon sila sa pagtatanggol laban sa antas ng pag-atake na ito, hindi ito magiging labis na pabigat. Supreme Sword Technique. Sa sandaling ito, lumukso na si Xingju sa mataas na platform. Itinaas niya ang dalawahang talon sa kanyang mga kamay at marahas na hinampaz ang dalawang nakabaluti na lalaki. Ang dalawang nakabaluti na lalaki ay hindi nag-atubiling iwagayway ang dalawahang talon sa kanilang mga kamay. Sa mga bahid ng gintong liwanag, marahas nilang nilaslas si Xingju. Klang, klang, klang. 6 na golden light blades ang nagsalubong sa isa't isa, at ang mga guhit ng nakasisilaw na kislap ay nagwisik pababa. Ang tatlo sa kanila ay umasa na sa mabangis na open siba na ito upang labanan ng isa't isa. Gayunpaman, habang tumatagal ang labanan, naramdaman din ni Xingju na lalo itong nagiging problema. Hindi lamang ang dalawang nakabaluti na lalaki ay napakabilis, ngunit ang kanilang kapangyarihan sa pag-atake ay abnormal ding malakas. Kahit na ginamit niya ang Imperial Wind Technique at ang Supreme Sword Technique, nagawa niyang labanan ang dalawang armored na lalaki ng tumigil. Masasabing mahirap sabihin kung sino ang mas magaling. Nag-alala ito kay Xingju. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay makuha ang mga kayamanan sa mataas na plataporma sa lalong madaling panahon. Alam niya na kahit na pansamantalang labanan ni Li Xiaohan at ng iba pa ang mga mahiwagang hayop, may limitasyon ang kanilang pisikal na lakas. Sa paglipas ng panahon, tiyak na nasa panganib sila. Walang kapantay na sword art, sweeping sword to shield. Sa sandaling ito, biglang kumislap si Xingju sa pagitan ng dalawa,
at pagkatapos ay agad na iwinagayway ang dalawang talon sa kanyang mga kamay, at sa isang iglap, nabuo ang isang gintong espada at kalasag. Biglang umikot ang katawan ni Xingju, at ang espada at kalasag ay naging isang mabilis na umiikot na bola ng liwanag. Sumasayaw din ang bug zone ng hangin, at pinatalbog pa ng malakas na puwersa ng pag-ikot ang dalawang nakabaluti na lalaki. Nang tumilapon ang dalawang nakabaluti na lalaki, sinamantala rin ni Xingju ang puwang na ito at mabilis na naghagis ng tableta sa kanyang bibig. Ito ay isang healing pill, na maaaring mabilis na mapawi ang sakit at muling maglagay ng pisikal na lakas. Ang dahilan kung bakit niya ginawa ito ay dahil naramdaman ni Xingju na ang kapangyarihan ng kanyang pagsabog ng kaluluwa ay nawawala. Upang matiyak na sapat ang follow-up, ginamit niya ang pamamaraang ito. Gaya ng inaasahan, tulad ng pagpapaalis ni Xingju sa dalawang armored na lalaki, ang katawan ni Xingju ay nagsimulang makaramdam ng mga alon ng sakit, at kasabay nito, ang kanyang aura ay mabilis ding bumaba. Nang makita ito, hindi nagatubili si Xingju at mabilis na nilunok ang tableta sa kanyang bibig. Buzz, buzz. Tunit sa sandaling ito, ang dalawang nakabaluti na lalaki ay biglang iwinagayway ang mga light blades sa kanilang mga kamay, at kaagad pagkatapos, 4 na maliwanag na light blades ang bumaril patungo kay Xingju. Sa pagtingin sa 4 na light blades, nagbago rin ang ekspresyon ni Xingju. Hindi niya inasahan na ang dalawang armored na lalaki ay talagang may alam ng martial skill tulad ng sword aura release. Pagsabog ng kaluluwa. Sa kritikal na sandaling ito, biglang pumikit si Xingju at biglang sumigaw. Kasabay nito, ang madilim na soul energy ay sumabog mula sa katawan ni Xingju na parang isang pagsabog ng bulkan, at ang malakas na soul energy ay agad na naglaho sa 4 na light blades. Rising Dragon Soul Slaying Sword. Kasabay nito nang mawala ang mga light blades, na-absorb na ni Xingju ang soul energy sa kanyang katawan, at ang kanyang lakas ay nakabawi din sa antas ng isang mataas na ranggo na martial god. Pagkatapos, biglang kinuyam ni Xingju ang kanyang kanang kamay, at ang Rising Dragon Soul Slaying Sword ay namuo kasabay ng bug zone ng marahas na hangin. Labanan natin. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Xingju, at ang kanyang buong katawan ay naging isang sinag ng liwanag habang siya ay bumaril patungo sa isa sa mga nakabaluti na lalaki sa tabi niya. Kasabay nito, biglang iwinagayway ni Xingju ang kanyang kanang braso, at isang sinag ng gininto ang liwanag ang marahas na tumama sa nakabaluti na lalaki na may malakas na presyon. Sa pagharap sa gayong matinding pag-atake ni Xingju, ang nakabaluti na lalaki ay hindi dapat madaig. Ikanaway niya ang dalawang talon sa kanyang mga kamay, at sa halip ay nilaslas niya si Xingju. Bang, bang, bang. Gayunpaman, hindi alam ng nakabaluti na lalaki na ang Rising Dragon Soul Slaying Sword sa kamay ni Xingju ay mas malakas kaysa sa naunang Rising Dragon Blade. Tamang-tama, nang magbanggaan ang 3 talon, ang mga gintong kislap ay lumipad sa lahat ng direksyon, at ang nakabaluti na lalaki ay pilit na pinalipad ng malakas na pag-atake ni Xingju. Buzz. Sa sandaling ito, narinig lamang ni Xingju ang tunog ng hanging humahampas sa kanyang likuran, at kasabay nito, isang malupit na pag-atake ang marahas na tumama kay Xingju. Sword Shield. Nang hindi gaanong nag-iisip, alam ni Xingju na ang isa pang nakabaluti na lalaki ay malamang na naglunsad ng pag-atake sa kanya. Nakita na lang niya ang kanang pulso ni Xingju na biglang pumihit, at ang Rising Dragon Soul Slaying Sword sa kanyang kamay ay naging isang sword shield na natatakpan ng mga anino ng espada. Bang! Matapos bambahin ng atake ng armored man ang sword shield, talagang naitaboy ito ng malakas na puwersa ng shield. Ito ay ang parehong galaw, ngunit kapag ginamit ng Rising Dragon Blade at Rising Dragon Soul Slaying Sword, ang kapangyarihan ay higit sa 10 beses na mas malakas. Ito ang malaking agwat sa pagitan ng martial skills. Soul Devouring Alt. Sa sandaling iyon, hindi nagatubili si Xingju. Siya ay gumawa ng isang malaking hakbang pasulong, at ang kanyang katawan ay nasa posisyon ng kabayo, matatag na nakatanim sa mataas na platform. Kasabay nito, bigla niyang iniwas ang Rising Dragon Soul Slaying Sword sa kanyang kamay. 2 hugis kono na sword aura ang bumaril patungo sa 2 taong nakabaluti sa napakabilis na bilis. Bang, bang. Ang Soul Devouring Owl ay parang 2 nakamamatay na kidlat, at walang anumang sorpresa, sumabog ito sa katawan ng 2 nakabaluti na lalaki. Kasabay nito, biglang lumitaw ang kakaibang apoy, at mabilis na binalot nito ang katawan ng 2 nakabaluti na lalaki. Matapos makita na winasak niya ang nakabaluti na lalaki, hindi maiwasan ni Xingju na sumulyap sa direksyon ni Li Xiaohan at ng 2 pa. Nang makitang makakalaban pa nilang 3 ay nakahinga siya ng maluwag. Kaagad, ang kanyang figure ay tumalon sa ibabaw ng batong kabaong sa gitna, at pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang manggas, at ang takip ng kaba ng kayamanan sa lupa ay lumipad pataas. Kasabay nito, ang nakakasilaw na liwanag ay nagmula rin sa treasure chest, at sa sandaling ito, 10,000 tableta ang lumabas mula sa treasure chest. May pil lang. Sa pagtingin sa tableta na parang dagat ng mga pildores sa harap niya, ang mukha ni Xingju ay walang labis na pananabik. Kahit na ang antas ng mga tabletang ito ay hindi mababa, ang pinakamababa ay ang lower grade Mystic Rank Pill, ngunit ang pinakamataas ay ang upper grade Earth Rank Pill lamang. Bukod dito, ang kulang kay Xingju ay ang tableta. Para kay Xingju, gusto niyang makakuha ng ilang makapangyarihang martial skill, o isang bagay tulad ng isang kayamanan,
ngunit malinaw naman, walang ganoong bagay dito sa sandaling ito. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa babayaan ni Xingju ang tabletang ito. Para sa isang cultivator, ang pil ay katumbas ng pilak ng isang mortal, walang magrereklamo tungkol sa pagkakaroon ng sobra, hindi pa banggitin na napakaraming pil sa sandaling ito, natural na gustong kolektahin ni Xingju ang lahat ng ito. Mangolekta. Sa isang alon ng manggas ni Xingju, ang 10,000 tableta ay inimbak ni Xingju sa kanyang storage bracelet. Kaagad pagkatapos, lumingon ang figure ni Xingju at dumating sa ilalim ng batong kabaong. Kaagad, ang kanyang palad ay biglang naunat at mabangis na hamampel sa batong kabaong. Bagamat mayroon lamang ang tableta sa treasure chest, naramdaman ni Xingju na ang batong kabaong na ito ay maaaring ang tunay na kayamanan, kung hindi ito ilalagay sa gitna ng mataas na platform na ito. Bang! Direktang pinasabog ng malakas na puwersa ang takip ng batong kabaong, at kasabay nito, lumitaw ang isang kalansay na kumikislap na may mahinang liwanag. Ito ba ang bangkay ng isang Battle Emperor expert? Sa pagtingin sa balangkas na kumikislap na may mahinang liwanag, hindi maiwasan ni Xingju na magulat. Kahit na ang katawan ng Battle Emperor expert na ito ay naagnas na, ang natitirang balangkas ay nandoon pa rin. Bukod dito, mula sa kumikislap na liwanag, nakikita rin ni Xingju na ang asensya ng katawan ng Battle Emperor expert ay dumaan na ng malaking pagbabago, dahil nararamdaman ni Xingju kung gaano kitigas ang balangkas na ito. Malamang na sa kanyang lakas, hindi niya kayang sirain kahit kititing na bahagi ng kalansay na ito. Kung gagawing matalim na sandata ang gayong mahimalang kalansay, tiyak na napakalakas nito. Kasama ang palad, wala itong silbi kay Xingju, at bukod pa, ayaw ni Xingju na masaktan ang senior na ito. Hindi kumpletong mapa. Gayunpaman, nang maingat na hinahanap ni Xingju ang kabaong na bato, biglang nagningning ang kanyang mga mata, at ang kanyang mukha ay hindi maiwasang magpakita ng bakas ng pananabik. Dahil sa sandaling ito, natuklasan ni Xingju na sa kaliwang bahagi ng balangkas na ito, naroon talaga ang aking hindi kumpletong scroll, at ito ay eksaktong kapareho ng dalawang hindi kumpletong scroll na nakuha ni Xingju. Nang makita ito, hindi nagatubili si Xingju at inabot ang kanyang palad upang kunin ang hindi kumpletong scroll. Matapos makumpirma na ito nga ang hindi kumpletong scroll, nagmamadaling itinago ito ni Xingju. Ang hindi kumpletong scroll na ito ay hinati sa kabuoang 4 na scroll. Dati, dahil sa hindi sinasadya, nakakuha na si Xingju ng dalawang hindi kumpletong scroll, at hindi niya inaasahan na makukuha ang pangatlo sa sinaunang guho na ito. Kung mahahanap niya ang pang-4, makukuha ni Xingju ang mapa upang mabuksan ang mahiwagang kayamanan. Bagamat hindi niya alam kung anong uri ng kayamanan iyon, ito ay isang kayamanan na kahit ang unang henerasyong Pavilion Master ay interesado, kaya natural na hinahangad ito ni Xingju. Marahil iyon ang tunay na kayamanan. Ito ay. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi inaasahang natuklasan ni Xingju na sa kaliwang kamay ng balangkas, mayroon talagang isang singsing na kulay pilak na puti. Ang singsing na ito ay lubhang kakaiba, ito ay kulay pilak puti, at sa gitna ng singsing, mayroong isang malaking 5 talas na bituin. Senior, pasensya na kung na-offend kita. Nang makita ito, hindi nagatubili si Xingju at direktang inabot ang kanyang palad para tanggalin ang singsing. Nang umalis ang singsing sa balangkas ng War Emperor, natuklasan ni Xingju na ang singsing ay talagang kumikinang ng mahina, ngunit ang ganitong uri ng liwanag ay talagang napakahirap mapansin kung hindi titingnang mabuti. Mukhang hindi talaga in vain ang trip na ito. Pagkatapos maingat na suriin ang singsing, isinuot ito ni Xingju sa kanyang hintuturo. Bagamat hindi niya alam kung ano ang epekto ng singsing na ito, alam ni Xingju na hindi ito isang ordinaryong bagay, kung hindi ito dadalhin ng Star Emperor. Baka maging kayamanan pa ito. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 170, magbahagi ng prutas. Weng, ngunit sa sandaling ito, dalawang huni na tunog ang umalangaw mula sa likuran ni Xingju. Nang lumingon si Xingju para tingnan, laking gulat niya nang makita ang 4 na nagniningning na talam ng liwanag na bumaril patungo sa kanya. Nang makita ni Xingju ang taong naglunsad ng pag-atake, nagbago ang kanyang ekspresyon dahil ang naglunsad ng pag-atake ay hindi ibang tao, kundi ang dalawang nakabaluti na lalaki na natalo lang ni Xingju. Sa ilalim ng nakakatakot na apoy ng Soul Devouring Ult, talagang hindi sila namatay. Nang makita ito, hindi nang ahas si Xingju na maging pabaya. Mabilis siyang tumalikod at handang umiwas, ngunit sa kritikal na sandali na ito, biglang naramdaman ni Xingju ang panginginig ng kanyang katawan, at ang sakit ay nagmula sa kanyang katawan. Ang lakas ng pagsabog ng kaluluwa ay talagang kumupas sa oras na ito. Di man it, sa pagtingin sa dalawang light blades na dumating sa isang iglap, ang mga bintataw ni Xingju ay agad na lumaki. Sa sandaling ito, hindi nagawang iwasan ni Xingju ang pag-atake ng direkta. Ang tanging magagawa niya ay ipagdasal na ang Sky Silkworm Golden Silk Armor sa kanyang katawan ay makatiis sa dalawang light blades, upang ang kanyang katawan ay hindi masugatan ng kamatayan. Weng. Ngunit nang tatama na ang dalawang light blade kay Xingju, biglang kumislap ang singsing sa kamay ni Xingju na may kasamang silver white light. Ang liwanag na ito ay napakasilaw, at sa isang iglap, ang mga mata ni Xingju ay pumuti. Ito ay. Ngunit nang mawala ang liwanag, nagulat si Xingju nang makitang ang 4 na light blade na sumasabog patungo sa kanya ay talagang nawala.
At ang labis na ikinagulat ni Xingju ay sa sandaling ito, may bakas ng kakaibang koneksyon sa kanyang isipan. Ang higit na ikinagulat ni Xingju ay ang bakas ng koneksyon na ito ay aktwal na sa mga nakabaluti na lalaki sa bulwagan at ang mga karapatan sa pagkontrol ng malaking bilang ng mga mahiwagang hayop. Mukhang ang singsing na ito ang tunay na kayamanan. Sa pagtingin sa star ring sa kanyang kamay, hindi mapigilan ni Xingju na mapangiti ng tuwang-tuwa. Pagkatapos sa isang pag-iisip, ang mga mahiwagang hayop na naglulunsad ng mabangis na pag-atake sa lahat ay biglang tumigil sa pag-atake, na tila sila ay hindi gumagalaw. Haha, tulad ng inaasahan, kaya ko na silang kontrolin. Nang makita ito, agad na napuno ng saya ang mukha ni Xingju. Nang pumasok ang 4 na light blade sa ring, talagang makokontrol ni Xingju ang mga galaw ng mga mahiwagang hayop na ito. Anong nangyari? Ang mga mukha ng Li Xiaohan trio ay napuno ng pagtataka nang makita nila na ang mga magical beasts, na hindi mapapantayang mabangis kanina, ay biglang tumigil sa paggalaw. Gayunpaman, pagkatapos na mamangha sandali, ibinaling nila ang kanilang mga tingin kay Xingju sa mataas na platform. Ang tanging naiisip nila tungkol sa biglaang pagbabagong ito ng mga pangyayari ay may ginawa si Xingju, dahil siya lang ang nakarating sa mataas na plataporma. Sa sandaling ito, naghagis lang ng tableta si Xingju sa kanyang bibig. Nang makita niya ang mga titig ni Li Xiaohan at ng dalawa pa, hindi niya maiwasang iunat ang kanyang palad at gumawa ng isang tagumpay na kilos. Kasabay nito, sumilay ang matangkad ng ngiti sa kanyang maselang mukha. Junior Xingju, anong mga kayamanan ang nasa mga treasure chest? Nang makita ito, mabilis na tumalon si Li Xiaohan at ang dalawa pa sa mataas na plataporma. Sa pagtingin sa mga walang laman na dibdib sa lupa, hindi napigilan ni Li Chanyu ang kanyang pananubik at tinanong si Xingju. Pil, maliban sa pil, nandyan din ang pil. Nang makitang nagtanong si Li Chanyu, walang itinago si Xingju at sumagot ng totoo. Pil, anong great? Narinig ang dalawang salitang pil, ang ekspresyon ni Li Chanyu ay naging mas masaya habang patuloy siyang nagtatanong. Nang makitang mayroong daan-daang mga dibdib sa lupa, kung ang mga dibdib na ito ay puno ng mga table tasks, magkakaroon ng kahit 10,000 sa kanila. 10,000 mga table tasks, kahit na ito ay isang profound pil, ay magiging napakahalaga pa rin. Hindi ko pa nasisuri, ngunit ito ay hindi bababa sa lower grade profound rank. Nakangiting sabi ni Xingju. Kahit lower grade profound rank. Oh my god. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang mukha ni Li Chanyu ay puno ng pananabik. Hindi lang siya, maging ang mukha ni Lini ay napuno ng umaasam ng ngiti. Junior Xingju, anong mga kayamanan ang nakuha mo? Sa sandaling ito, sumugod din ang mga alagad ng pamilya Nangang at ang Hidden Medicine Mountain Villa. Nang tumalon sila sa mataas na platform at nakita ang mga walang laman na kaban sa lupa, hindi naiwasang magtanong ni Chu Shuyan. Pil. Sa tanong ni Chu Shuyan, sumagot ng totoo si Xingju. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang magandang impresyon kay Chu Shuyan. Pil. Ang tableta lang. Dali-dali mong kunin ang iyong storage bracelet at hayaan nating suriin ito. Dumating din sa mataas na plataporma ang alagad na pinangalan ng Liu mula sa pamilya Nangang. Nang makita niya ang mga walang laman na kaban sa mataas na plataporma, hindi niya naiwasang sumimangot. Kaagad pagkatapos, tumingin siya kay Xingju na may matako na tingin. Ipakita ito sa iyo. Sino ka sa tingin mo? Nakikita ito, nagbago ang ekspresyon ni Xingju at malamig niyang sinabi. Ikaw. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, nagbago ang ekspresyon ng disipulo na pinangalan ng Liu. Kaagad pagkatapos, sasalakayin na sana niya si Xingju. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla siyang pinigilan ni Luoyan na nasa tabi niya. Junior Xingju, may panuntunan talaga. Ang sino mang makakuha ng mga kayamanan ay panatilihin ito. Gayunpaman, kung hindi namin hinaranggan ang mga mahiwagang hayop na iyon para sa iyo, hindi mo makukuha ang mga kayamanang ito. At kung gusto mong itago ang mga ito para sa iyong sarili, ito ay medyo hindi makatwiran. Matapos pigilan ng disipulo na pinangalan ng Liu, nakangiting sinabi ni Luoyan kay Xingju. Gayunpaman, ang ngiting iyon ay napakapeke. Hahaha. Iyan ay isang magandang paraan upang ilagay ito, ngunit hindi iyon ang kaso. Nung lumipad kayo papunta sa kailaliman ng hall, ako ba ang nagpayag sa inyo? Matapos marinig ang mga salita ni Luoyan, biglang tumawa si Xingju at sinabi sa isang mapanuksong tono, kung nakuha ninyo ang mga kayamanan, bibigyan niyo rin ba ako ng bahagi? Kaya gusto mong itago ang mga ito para sa iyong sarili. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang ngiti sa mukha ni Luoyan ay agad na naging malamig. Pagkatapos, tumingin siya kay Xingju na may titig na puno ng layuning pumatay. Ano? Sinusubukan mo bang hikayatin ako ng matatamis na salita? Gusto mo pa rin kunin ito sa pamamagitan ng wersa. Hindi kaya natatakot ka sa mga alituntuning itinakda ng 4 na malalaking kapangyarihan. Nang makita ito, bahagyang napangiti si Xingju. Walang kahit kititing na bakas ng takot sa mukha niya. Sa kabaligtaran, napuno ito ng pangungutya. Isinasantabi ang katotohanan na si Xingju ay kasalukuyang may kontrol sa mahigit 100 mahiwagang hayop sa bulwagan na ito, si Xingju ay hindi natatakot kay Luoyan kahit na sa mga tuntunin ng kanyang sariling lakas. Kung gusto ni Luoyan na gumamit ng puwersa laban kay Xingju ngayon, nanliligaw lang siya kay kamatayan. So paano kung ako? Nang makita ito, malamig na ngumuso si Luoyan.
Pagkatapos, kinuyom niya ang kanyang kanang kamao at isang Rising Dragon Blade ang namuo. Isang malaking hakbang pasulong, naghanda siyang maglunsad ng isang mabangis na pag-atake kay Xingju. Gayunpaman, sa harap ng pag-atake ni Luoyan, ngumiti lang si Xingju. Hindi siya naglagay ng anumang mga hakbang sa pagtatanggol at nakatayo roon na parang tumitingin sa isang payaso. Pililigawan mo si kamatayan. Nang makita ang reaksyon ni Xingju, lalong nagalit si Luoyan. Pagkatapos, bigla niyang ibinaba ang kanang braso. Ang Rising Dragon Blade sa kanyang kamay ay kumikinang na may gininto ang liwanag habang marahas itong tinadtad kay Xingju. Nang makita ito, sina Li Xiaohan at Li Chanyu, na nakatayo sa tabi ni Xingju, ay hindi na nakapagpigil. Ang makapangyarihang martial chi ay kumapit sa kanilang mga kamay habang naghahanda silang harangin ang pag-atake ni Luoyan. Buzz, buzz. Gayunpaman, nang malapit nang makarating sa Luoyan ang pag-atake ni Luoyan, ang dalawang armored figure sa mataas na platform ay biglang tumalon patungo kay Luoyan. Itinaas ang mga talon sa kanilang mga kamay, walang awa nilang pinutol si Luoyan. Ang biglaang pagbabagong ito ng mga pangyayari ay naging dahilan upang mas nagulat si Luoyan. Sa sandaling ito, ganap siyang nakatutok sa paglulunsad ng pag-atake kay Xingju. Gayunpaman, ang biglaang pag-atake ng dalawang armored figure ay nakagambala sa kanyang ritmo. Gayunpaman, si Luoyan ay hindi karaniwang tao. Biglang iginalaw ang kanyang katawan, tumalon siya pabalik, na naging isang sinag ng liwanag na bumaril mula sa mataas na platform, na nakaiwas sa dalawang pag-atake. Roar! Gayunpaman, sa paglipad niya sa lupa, ang malaking grupo ng mga magical beasts sa likod niya ay sabay-sabay na naglunsad ng kanilang mga pag-atake sa kanya. Ang di mabilang na walang katulad na malupit na enerhiya, na katulad ng mga higanteng alon na maaaring hatiin ang langit at lupa, ay marahas na idiniin sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Nang makita ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Luoyan. Sa sandaling ito, halos hindi niya kayang maglagay ng anumang pagtutol laban sa gayong malalakas na pag-atake. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang biglang lumitaw sa harap ni Luoyan. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, isang malakas na defensive barrier ang lumaki, na mahigpit na nakakulong kay Luoyan sa loob nito. Boom boom! Ang malalakas na pag-atake ay walang awang bumasag laban sa defensive barrier, na naging sanhi ng marahas na panginginig nito. Gayunpaman, maswerte na ang taong naglagay ng defensive barrier ay sapat na makapangyarihan. Sa huli, nakayanan pa rin niya ang mga nakakatakot na pag-atake. Nang makita ni Luoyan ang taong nasa harapan niya, hindi niya maiwasang magulat. Ang taong nagligtas sa kanyang buhay ay hindi iba, kundi si Lin Yi, na lagi niyang kinasusuklaman. Junior brother Xingju, ikaw. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Chu Shuyan na mapatingin kay Xingju. Naramdaman niya na ang mga pag-atake mula sa mga armored figure at ang magical beasts ay kontrolado ni Xingju. Tama iyan. Nakuha ko na ang kontrol sa mga magical beast na ito. Sa makatuwid, kung sino man ang gustong makipaglaban sa akin dito, magagawa nila iyon. Talagang hinahangaan ko ang kanyang lakas ng loob, nang marinig ang tanong ni Chu Shuyan, bahagyang napangiti si Xingju habang sumagot. Habang nagsasalita siya, hindi niya maiwasang tumingin ng mapanuksong tingin kay Luoyan at sa disipulo na pinangalan ng Liu. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, kapwa si Luoyan at ang alagad na pinangalan ng Liu ay may napakasamang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit hindi ito inilagay ni Xingju sa kanyang mga mata. Sa pagtingin sa mga ekspresyon ni Luoyan at ng disipulo na pinangalan ng Liu, nagpakita si Xingju ng isang nasisiyahang ngiti. Sa isang alon ng kanyang manggas, ang 60 kaban ng kayamanan sa lupa ay napuno ng mga table tas. Sa isang iglap, ang gintong liwanag ay sumilay sa lahat ng direksyon, at ang halimuyak ng mga table tas ay napuno ng hangin. Nang makita nila ang mga table tas, nagliwanag ang mga mata ng lahat. Kaagad pagkatapos, lumitaw sa kanilang mga mukha ang mapagimbot na tingin. Mayroong higit sa 100 mga table tas sa bawat treasure chest. Higit pa rito, hindi mababa ang kanilang mga marka. Paanong hindi nila pagnanasaan ang mga ito? Little Han, Senior Sister Lee, Senior Sister Ling Yi, salamat sa pagbibigay ng oras para sa akin. Ako, si Xingju, ay isang tao sa aking mga salita. Ang mga tabletang ito ay nararapat sa inyong dalawa. Pagkatapos uminom ng mga table tas, ngumiti si Xingju habang kinakausap niya si Li Xiaohan at ang dalawa pa. Kung gayon, kailangan kong magpasalamat kay Junior Brother Xingju. Nang makita ito, hindi tumayo si Li Chanyu sa seremonya. Gamit ang kaway ng kanyang manggas, inilagay niya ang 20 treasure chest na puno ng mga table tas sa kanyang storage bracelet. Pagkatapos niya, nag-imbak din sina Li Xiaohan at Lin Yi ng kanilang mga table tas. Sumilay sa kanilang mga mukha ang masasayang ngiti. Nang makita si Li Xiaohan at ang iba pang dalawa na kinukolekta ang 60 treasure chest na puno ng mga table tas, si Chu Shuyan at ang iba pa ay napuno ng inggit. Sa sandaling ito, talagang pinagsisihan nila ang pagiging matako. Kung kumilos lang sila kasama ni Xingju. Gayunpaman, nakakalungkot na walang gamot sa panghihinayang sa mundong ito.